Bumili ang mag-ate ng isang apartment at hindi nila inakala na may nagpapakita pala doon. At pagkaraan ng ilang araw ay naglagay si Juhi ng mga soundproofing foam sa kisame dahil sa ingay na naririnig niya sa itaas. At ilang sandali ay nakarinig siya ng tila lumalangit-ngit na ingay sa balcony. At pagkatapos ay biglang nawalan ng kuryente. At nang sisitahin na niya ang may-ari sa itaas, ay biglang may lumitaw na isang anino ng babae. At magmula noon ay hindi na siya nakita, at makaraan ng 4 na araw ay hindi pa din pumapasok sa kumpanya si Juhi. Kaya't tumawag na ng mga pulis ang kumpanya. At tinawagan naman ng mga pulis ang kanyang ate na si Juyang. At pag-uwi ni Juyang ay nakita niya ang isang sulat na nakadikit sa pinto na may nakasulat na huwag kang gagawa ng ingay sa loob ng bahay. At pagpasok ay nakita niya na napakakalat ng loob ng kanilang apartment. At nang tawagan niya si Juhi ay nalaman niya na nakapatay pala ang cellphone nito. At naalala niya na dating nagrereklamo si Juhi tungkol sa ingay sa itaas. At dahil may problema siya sa kanyang pandinig, kaya't nakakarinig lang siya kapag suot niya ang kanyang hearing aid. At ito ang dahilan kung bakit hindi niya alam kung ano ang inirereklamo ni Juhi. Kaya't dahil dito ay nagsuspecha siya na maaaring may kinalaman ang ingay na iyon sa pagkawala ng kanyang kapatid. At pagkatapos ay nagtanong siya sa pinaka-close na katrabaho nito na si Kihon. Sinabi ni Kihon na, pag nagkakausap kami ay palagi niyang tinatanong kung naririnig ko daw ba yung kakaibang mga ingay. At sinasabi ko sa kanya na wala naman akong naririnig na kahit ano. At pagka-uwi ay nakita niya ang cellphone ni Juhi, ngunit nakapatay naman ito. At laking pagtataka niya dahil lagi namang dinadala ni Juhi ang kanyang cellphone. At nang i-charge na niya ito upang makakita ng kahit anong clue, ay bigla niyang nakita ang isang malaking marka ng amag sa sahig. Pagkatapos ay biglang may kumatok, at nang buksan ang pinto ay kapitbahay pala niya iyon sa ibaba. At sinabi nito na huwag kang gumawa ng ingay. At nang sabihin niya na walang gagawa ng ingay dito dahil wala namang tao dito ng 4 na araw. Ngunit sinabi ng lalaki na kapag patuloy ka pang nag-ingay ay wawasakin ko ang bunganga mo. At pagkaalis nito, ay laking takot ni Juyang nang makita niya ang isang babae na mahaba ang buhok sa hallway. Kinabukasan ay tinanong niya ang guard kung nakikita ba nito si Juhi, hindi ko na siya nakikita, pero nung minsan ay nagreklamo siya sa akin tungkol sa ingay. Pagkatapos ay nakipagkita sa kanya si Kihon at nalaman niya na boyfriend pala ito ni Juhi. At dahil nawawala pa din si Juhi kaya't nagpunta silang dalawa sa local district office. Kung saan ay sinabi sa kanila ng officer doon na, nung nakaraang buwan ay may nagreklamo sa amin na isang babaeng nakatira sa room 604 tungkol sa mga ingay at nakikita niyang mga multo. At nang may maamoy kaming mabaho na nagmumula sa kanyang bahay, ay nakita namin na binawi pala niya ang kanyang sariling buhay. Kinabukasan, habang kumakain ay biglang kinilabutan si Juyang dahil nai-imagine niya na may nakalambitin na patay na babae sa kisame. Kinagabihan ay laking gulat niya nang biglang pumasok sa pinto si Juhi, at pagkayakap nito ay dumiretso na ito sa kwarto. At nang sundan ay nakita niya na nakalambitin si Juhi sa kisame. Ngunit isang panaginip lang pala ang lahat. At laking takot niya nang makakita siya ng isang anino sa balcony, at gusto niyang tumakbo, ngunit biglang lumitaw naman si Jung Sim sa pinto na may dalang kutsilyo, na tila nasisiraan na ng dahil sa ingay. At pagtingin niya sa butas ng pinto ay nakita niya na hinahanap ni Jung Sim kung saan nagmumula ang ingay. At nang biglang magtatakbo si Jung Sim ay tumama ito sa isang salamin, kaya't aksidente itong nahulog sa building. Kinabukasan pagbaba ay nakita niya na patay na si Jung Sim dahil sa pagkakahulog. At nakiusap siya sa pulis na hanapin ang kanyang kapatid na si Juhi. Ngunit sinabi ng pulis na naghanap na kami kanina at wala naman kaming nakita na kahit na sinong itinatago. At huwag kang nagbibintang kung wala ka namang ebidensya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng head ng residence committee na, huwag kang gumagawa ng gulo at manirin ang reputasyon ng komunidad, at baka pagsisihan mo lang iyan sa huli. Alam mo ba na tila isinumpa ang room 604, at ang mga nakatira doon ay nasisiraan ng bait at hindi mga normal ang mga nakatira na nasa ibaba at taas noon. At dahil hindi maintindihan ni Juyang kung ano ang ibig sabihin ng head, kaya't nagpunta siya sa room 804 kung saan nakatira si Jung-in. At sinabi sa kanya ni Jung-in na lagi akong pinagbibintangan na ako ang gumagawa ng ingay ng tumira dyan sa ibaba sa room 704. At upang makaganti sa akin ay pinupukpok niya ng kawali ang kanyang kisame. At dahil naingayan sa kanya ang lalaki na nakatira sa room 604, kaya't sinugod siya nito at pinukpok ng martilyo sa ulo. At pagkatakas ng lalaki ay nagkakatok sa pader ang babae bago mamatay upang makahingi ng tulong. At mula noon ay naririnig na ang ingay ng kanyang nagngangalit na mga ngingin.
At nang matagpuan ang kanyang bangkay, ay natakot na ang mga residente na hindi na maaaprobahan ang redevelopment ng building. Kaya't nagkaisa na ang lahat na ilihim na lang ang nangyari, at magmula noon ay nawala na ang lalaki sa 604 na pumukpok sa kanya. Sino na ang nakatira ngayon sa 704 kung saan nanggagaling ang mga ingay araw-araw? Wala nang nakatira doon mula nang mamatay ang babae na pinukpok sa ulo. At pag-uwi ni Juyang ay laking takot niya nang makita niya na may nakasulat ng dugo ng Go to Hell sa kanyang pinto. At dahil patay na si Jung Sim na nasa 504 kaya't alam niya na maaaring ibang tao ang may kagagawan nito. Kinabukasan sa redevelopment meeting ay nagsisigaw sa galit si Juyang. Sinabi niya na wala akong pakialam sa redevelopment at ang gusto ko lang ay ang makita ang kapatid ko. At nang magtalo sila ng head ay nagkaroon sila ng matinding pag-aaway. Kaya't kaagad silang inawat ng mga residente. Ngunit ipinagsigawan ni Juyang na itinago niyo lang kung saan ang kapatid ko. At pagkadating ni Kihon ay sinabi nito sa kanya na wala palang record ang lalaki na nakatira sa room 604. At maaaring nagtatago pa din siya sa complex. Kaya't kinagabihan ay nagpunta silang dalawa sa basement kung saan ay nakita ni Kihon ang bangkay ng lalaking nakatira sa room 604. At biglang gumulong ang ulo nito papunta sa kanya. At nang sinaniban siya ay bigla niyang sinugod si Juyang. Kaya't pinukpok siya ng nadampot na bato ni Juyang at nang tatakas na si Juyang ay hinila siya sa paa ni Kihon. Pagkatapos ay bigla siyang tinulungan ng head ng committee. At nang magising ay nakita niya na nasa office na siya. Sinabi ng head sa kanya na nawalan ka ng malay sa basement kaya't dinala kita dito. At pagpunta niya sa basement ay nakita niya na kinuha na ng mga pulis ang bangkay ni Kihon. At sinabi niya sa pulis na nakita ko sa loob ang isang bakal na pinto sa loob at baka nandoon ang kapatid ko. Pero naghanap na kami sa loob at walang ganoon na pinto. Kaya't huwag ka na ulit pupunta sa basement. At dahil ayaw pa ding paawat, kaya't nagpunta pa din si Juyang sa basement ng mag-isa. Kung saan ay nakita niya ang videocam ng kanyang kapatid. At napanood niya na pumasok si Juhi sa room 804 na may mga nakaset up na vibrating machines. Ibig sabihin na ang nangyayaring mga ingay ay gawa lang ni Jung-in. At nakita din niya sa video ang mga nakakatakot na eksena kung saan ay pinukpok ni Jung-in ng tasa si Juhi sa ulo ng tatakas na ito. At ngayon ay alam na niya kung sino talaga ang salarin sa pagkawala ng kanyang kapatid. At nang sundan niya ang ingay ay nakita niya si Juhi na nakatali sa isang sulok na tila nang hihina na. Kaya agad niyang iniligtas ito. Ngunit naghihintay na pala sa kanila si Jung-in sa exit ng basement na may dalang martilyo. Kaya agad na isinara na niya ang pinto at bumalik ulit sila sa loob. At dahil wala siyang makitang dadaanan kaya't itinago muna niya si Juhi. Pagkatapos ay sinabi ni Jung-in na ako din ang pumatay sa babae na nakatira sa 704 dahil lagi niyang inirereklamo na maingay daw ang anak ko. Pagkatapos ay pinukpok niya si Juyang sa likod. Kaya't bumagsak si Juyang sa sahig at nang pumaibabaw sa kanya si Jung-in ay biglang tumunog na naman ang mga nagngangalat na mga ngipin ng babaeng manartilyo. At biglang inatake nito si Jung-in. At pagkalabas ni Juyang ay hindi niya pinalabas si Jung-in sa pinto hanggang sa mamatay na ito sa loob. At sa wakas ay nakaalis na silang magkapatid sa basement. Makaraan ng ilang araw ay binigyan si Juyang ng regalo ng bagong lipat sa room 704. Sinabi nito na sino ang kasama mong nakatira dyan. Ang kapatid kong babae, ngunit wala namang nakita ang kanyang kapitbahay. At sinabi nito sa kanya na hindi ako gagawa ng kahit anumang ingay. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.